Okay, so our lecture for today will be on rules and regulation for consumer protection and transaction. So what do you think? Does anyone have any idea kung ano ba yung rules and regulation or ano ba yung mga online consumer protection? Lalo if bibili sila ng mga products. Secure ang credentials. Yes, what else? Kaya meron tayong mga security, di ba? Ano pa? Data privacy, yes. Para secure yung mga, yes, yung credentials nila. And then yung sa iyo din. Ano pa? Liban sa data privacy. Database, yes. First talaga yan, dapat secured yung website. Ano pa? Na? Yes. Oo. Dapat secured. So, ganun din. Okay. So, what are the consumer protection laws? Does anyone have any idea? Yung mga law. Wala. Sino nakakalam ng Republic Act? Wala. Okay, so ano ba yung purpose? Bakit may consumer protection law? So who can read? The first. Say Christopher. Consumer protection laws exist to prevent dangerous or unethical business practices such as false advertising or faulty products. Yes. So ano yung false advertising and faulty products? Anong tawag sa kanila? Yes, mga scammers. Yes. So consumer protection law exists para proteksyonan yung mga tao na bumibili, mga buyer, consumers, para sa doon sa mga taong scammers. Yung iba yung expectation ba? Pagtanggap ng package or ng parcel, iba, bato, di ba? Yung naka-experience niyan sa Shopee. Sabi mo, cellphone ba? Dugat, cellphone, magbukas, bato, gali. Next, who can read? Sige, sir. They play an important role in a reliable market helping to keep sellers honest with no threat of the price. Okay, so yan yung magpapa-build ng trust with your consumers if they know they are protected when buying. Lalong-lalo na pera kasi yung usapan dito, di ba? Sino bang gusto ma-scam, di ba? Wala naman. So, sayang yung pera talaga. Hindi naman yung pera, hindi naman yan napupulot lang. So, pinaghirapan din yan ng tao. Okay, next, who can read? For most consumer goods, the Federal Trade Commission or FTC regulates warranties and service contracts. Yes. So, dyan napapasok yung mga warranties ng items. So, dyan yung ma-sure talaga na legit yung mga binibili nyo if they have warranties. Kasi they make sure that they have quality products, hindi siya basta-basta nasisira. Kaya nga, binibigyan ng warranties lalong-lalo na yung mga major, di ba? Major brands. Katulad ng mga iPhones, mga ano pa ba yung mga gadgets na may mga magagandang warranties and services. Appliances, yes. So yan yung example para hindi mare-return kagad yung kanilang mga items. Next, who can read? Agencies entitled to enforce consumer protection and may expand on federal laws with some being more pro-consumer than others. So what does it mean? So here in the Philippines, meron tayong mga Republic Act, di ba? Na pro-protect doon sa ating
mga consumers, lalong-lalo na sa mga scammers. So, merong agency na assign dito para mag-hunting doon sa mga scam websites and yung mga scammers na nagbebenta online. Sige, sir. Yung ginagawa, palit po sa encounter. Tapos dahil man ang iyaman, dahil man ang kapag sa kwate, yung step ng mga narito. So, minsan humabo na sa counter niya. Ikaw, sir, dapat na kay or pwede mo na share report sa Sa legit, basta legit na website. Pero make sure kasi sa atin yan nag-umpisa. Dapat alam natin yung alam talaga natin yung website or dapat merong mga reviews ganun para hindi tayo makabili ng mga scam items. And then kung hindi mo talaga maiwasan, pwede niyan siyang ireklamo sa mga agencies katulad ng ewan ko lang ba kung pwede diyan sa every country na lang with the same mga international Kana international. Oo. na-cover na ng country. Wala lang akong kabalo kung na-international law or kung pwede ba na siya reklamo diri lang sa tuwa or pwede po direklamo sa ilang country. Wala ko pa na-try. Pero base pwedeng ireklamo diri sa aton pero ang mabuhat na lang nila is to warn na lang ang tao siguro. Dili gyud na sila mahabol na i-kwanon gid nila sa ilahang country. Mao na lang yun ang ilang first step siguro nga dili na lang mag-tackle nga mga website kay mga scammers ganun. So mao nang lisod kung kisa kay magpalit pa ba lalo na ng mga China mga countries tapos dili mo sure ba kung tinuod yun ang product or mas-scam ka. So there are risks also as mga consumers if you are buying products in other countries. So, ikaw naman na consumer, syempre, sige na lang, sugal ba? Kung tuod ba, i-try ba kung tuod o hindi. So, mauna lang yun na nga tuwa niya. Kung tuod, okay. Kung scam niya, wala yun tayo mabuhat. Next. You can read. Sige. In finance, consumer protection laws is prevent predator lending of discrimination, privacy violation, and other unethical practices. Okay. So, some countries, they have agencies na napoprotect ka lang finance. So, for example, sa US. So, meron yan silang agency na humahabol sa mga ganitong klaseng tao. Yung mga scammers, mga fraud, lalo na mga lending, yung online utang, ganun, di ba? Meron yan, marami na yan dito sa atin. Sino nakita niyan? Maraming advertise sa Facebook, di ba? Mga online lending, mga loan sharks. So in some countries, ewan ko lang kung meron talaga dito sa atin, hinahabol yan nila. Lalo na basta pera yung pinag-uusapan. So malaking kaso yan na haharapin nila. Dito kasi sa atin, mahina yung mga ganito. Kasi yung nahabol, yun din ang Oo. Kung sino pa yung hinahabol, yun pa yung galit. Sino pa yung nangutang, yun pa yung galit. Pero ang kwan man gudana, ang lisod po dana kay wala sila documents lalo na kanang tangible documents nga gipirmahan gyud. Mo nang isa gyud sa hard evidence nga nangutang siya. Mo nang lisod kung wala mo gipirmahan. Wala pud na sila mahabol. Mo na dapat kung may nagpautang mo, dapat na dyan ay pirmahan na. Tapos notarize. Para sure ba? Kasi takasan. So next. Who knows the Republic Act 1017-3? The Data Privacy Act and the Data Privacy Act of 2012. Sinong nakabasa na nito? Ano ba yung laman ng Republic Act 10173?
Is the law in the Philippines that aims to protect the fundamental human privacy while ensuring the free flow of information for innovation, growth, and national development. This law governs the processing of personal information to both the government and private sectors. Okay, so yan yung tinatawag nating data privacy law. Okay, so the Republic Act 10173 is an act protecting individual personal information in information and communication systems in the government and in the private sector. So creating for this purpose a National Privacy Commission and for other purpose. So yan yung Republic Act 10173. So protecting us with our information that we leak online. Pero parang mahirap kasi dito din sa atin kasi late na tayo ba? Post late na yung action, di ba? Wala nga silang magawa doon sa nag-hack na-hack ng mga or may mga data breach doon sa mga government websites, di ba? Ano pa kaya yung sa atin lang? So hopefully ma-fix na yung mga issues na ganito and then mabilis yung response. Yun yung dito sa atin eh. Bagal yung response. Next is the Data Privacy Act of 2012. So separate yan sila. So it is the privacy of the state to protect the fundamental human right of privacy of communication while ensuring the free flow of information, kagaya ng nasa ni sir, to promote innovation and growth. So the state recognizes the vital role of information and communications technology in nation building and its inherent obligation to ensure that personal information and communication systems in the government and the private sectors are secured and protected. So meron tayong Data Privacy Act na nag-ensure kuno na secured and protected yung data natin. But yung websites, mostly na websites is not secured. Kaya na merong mga data breach. Yes, that is true. Tinood ka ng sa PhilHealth. Unsa pa to? Pag-ibig ba to? Sa? Comelec, yes. PhilHealth and Comelec. Ay, oo. Katong data sa DOH. Katong sa COVID. So that information is true and it came from the ICT. Sinabi nila na totoo yun. Na meron tayong data breach na nangyari. So most of the hackers naman hindi lang dito sa Philippines. So hindi natin alam kung foreign talaga kasi yung IP address is pwede yang gumamit ng mga VPN. Yes, pwede nilang ilagay yung location nila doon sa gitna ng Sahara Desert kung gusto nila. So, lalagyan nila yan ng ransomware para mabalik yung mga data na kinuha nila. Pero kahit ibalik pa yung mga data na yon, syaro nga wala to nilagi duplicate, di ba? Kung ako hacker, magbutang ko ang ransomware, syempre duplicate ko na tong data. O bala, ibalik ko na sa inyo. May aran ako sang copy. May posible hindi na maisip sa mga hacker, di ba? Kung ganun yung galawan nila. Thank you, ma'am. So hopefully, our government can strengthen the security, lalong-lalo na doon sa mga tawag ito, high volume na mga data. Sige, sir. Most of the time, sir, is mag-hackers, sila po nag-upgrade of security. Then, sila po Actually, ka na mga hackers nga na well-versed na sila sa mga security features ng mga websites. Kabalo na sila. And then, siguro naka-undergo po na sila training, wala lang nakabalo. Kaya di man po na basta-basta po matunan kung hindi ka dedicated nga hacker. So siguro lang nakaagi po na silang training or
na sila yung mga sponsor, mga companies pod nga kung kisa man good ka ng iban nga companies, lalo na lang na kay kalaban nga company, sponsoran nila ang tao or hacker para gubaon katong sa Pikas company. Bawal na. Nga ni bawal na siya nya, wala man ta kabalo kay dili man nato kilala ang mga hackers nga na, di ba? Although bawal good na, pero wala lang ta kabalo kung say galawan gyud nila. Pero hindi na siya imposible. Ngay nga na ang mga kalakaran ba. So malay natin, di ba? Yung hacker na yun, may galit doon lalong-lalo na. For example, sa PhilHealth kasi hindi binigyan ng discount, di ba? Wala na appeal sa po. Oh, wala na appeal sa kuan. Ang yang bayranan sa ospital, nagdumot siya. Nya kabalo siya manghack. Oh, Siguro. nag-study siya sa hacking. Dig deep siya sa hacking. So ginawa niya 'yon. So hindi yan siya imposible. Pwede yang mangyari. Kasi yung iba nakikita din nila sa mga movies, 'di ba? Binibigyan nila ng idea ng tao. Yung gayahin din ng tao. So diyan nag-umpisa yung hacking. Sa dumot ba? Sa galit ng tao. And then yung iba naman, syempre, pera-pera. So yan yung mga reason. Bakit may mga ganyang pangyayari. Next is consumer warranties and service contract. So ano ba yung purpose ng warranties and service contract? O ano ba yung importance? To, cover, damages. Cover damages, yes, para sa mga warranties. Ano pa? Ay, para defense. Yes, may mga defects ang product. So, pwede mong ibalik. Ano pa? Give customer assurance and Yes. improve relations. Yes, para yung kumaga pa yung mga ano nga kanyan term. Confidence. Hindi. Yung kagaya sa nangyari sa MG ba 'yon? Yung sa kotse? After sales. Yes. After sales. So, to protect also consumers and then to enhance the after sales sa mga companies na nagbebenta. So, isa yung mga warranties and service contracts para magkaroon ng tawag nito, insurance or magkaroon ng tawag nito, trust yung mga consumers na quality yung products na binibenta ng mga companies. So isa yan siya sa mga technique or isa yan sa mga ginagamit mga companies to ensure their products are have quality and then hindi madaling nasisira. And then nag-i-improve din ito sa relations kagaya ng sinabi ni Sir kasi pag maganda yung service ng isang company, syempre ipopromote yan ng tao na naka-receive ng service. Dito maganda yung service ng kanila, maganda yung after sales nila. Kahit na full paid na ako sa ganito ganyan, maganda pa rin yung pinapakita ng service, di ba? So kakalat. So yun yung isang strategy para mas lalong makilala yung isang brand, isang product. So yan yung consumer warranties and service contract. So whenever you buy a merchandise, it comes with a warranty. So doon na nagiging suspicious yung isang product pag walang warranty. So this is a guarantee that it will serve the purpose it was purchased for. In other words, it will function. So hindi naman sila bibigay ng warranty pag sira yung product nila, di ba? So most of the time ganyan talaga, lalo na sa mga legit big companies. So meron talaga silang warranty. And then they have also services na if less than a year merong nangyari sa product mo or accidentally, pwede nilang palitan, di ba? So ganun kaganda yung in-offer nila. And then nagbi-build sa after sales and then mas lalo pang dumadami yung magiging purchaser, yung bumibili ng kanilang mga products. Yes, nang kanang mga second hand manggod, nagahatag pud na sila warranty pero dili na pareha sa kanang brand new. Pag naikuha na ba, half na. Actually, gamit naman siya. Ibig sabihin, proven na pud na siya nga gamit na. So kagaya ng iPhone, meron yung mga second hand, di ba? And then it comes with a 1 year lang ata or 6 months na warranty na pwede mong ibalik. Mga refurbished or good as new. Kasi sometimes hindi mo naman sure
once na na-open kasi yung isang bagay, lalo na yung mga phones, hindi na talaga yan babalik sa original state niya. Kagaya ng motor. Once na-open yung makina, hindi na yun company kwan ba? Kumbaga pa, hindi na yun company sealed. So yung mga gears doon sa loob, medyo may kwan na, may mga play na ba? May mga spaces between kasi hindi na company sealed. So, pag once na ginamit mo na siya, so meron talaga yung issue. May mga issues talaga yan na lilitaw. So yan yung consumer warranty and service contracts. Next is terms and condition. Ano ba yung gamit ng terms and condition? Ano ba yung purpose niyan? Company. Agreement para sa ganon? Guideline for customer Hmm. and company to how to use their product. Yes, pwede. What not to do. Also, terms and conditions, parang related din siya sa warranty. Kasi baka sinadya mo yung pagsira, di ba? Makikita naman yan sa state. Kaya may condition and terms, di ba? Kung paano, yung sometimes kasi yung ibang mga product, may state dapat ng sira. Kung gaano kalaki yung sira sa isang bagay bago nila tanggapin ulit, di ba? Sometimes kasi meron yung ginagawa yung tao or sinasadya talaga nila yung nasirain. So, basta isa nakita nilang iPhone nagyana ba? Gitwist. So, hindi naman yan accidental. Sinadya talaga. So, parang mavo-void yung warranty pag ganun. So, terms and conditions, it is the document governing the contractual relationship between the provider of the service and its user. So, siya yung mediator. On the web, these documents is often called terms of service. And then, terms of use, EULA or end user license agreement, general conditions, or legal notes. So, yan yung tawag if nasa web. So, terms of services, terms of use, EULA or end user. So, parati yan natin nakikita, di ba? Yung EULA. And general conditions or legal notes. So, yan yung purpose niyan. Next is returns and refund policy. Saan ba yan mostly nakikita? Or mostly nagagamit? Damage products on arrival or incorrect products. Yes. And mostly, ng mga ganito is sa kotse. Diba? Sa mga big products, mga machines, machineries. So, once na bumili ka, and then after you receive it, merong damage. So, dyan na pupunta or na-fall yung returns and refund policy. Also, pag bumibili ka ng gadgets, once na pag-open mo, kasi dapat pag nag-open ka ng mga gadgets or something na electronic, dapat binibideo mo before mo, para sure ba? Before mo i-open. Para pag open mo, lalo yung mga Shopee, kasi hindi mo yung nakikita. Pag open mo, iba yung dumating o ibang item. So, pwede mong ibalik or i-refund ka nila via Shopee. Ano yan? Yung Shopee points, ano yan? Hindi, yung tawag mo sa Shopee parang credits. Oo, isa ganun. Oo. So parang i-add na lang nila yung credits na refund para doon sa binili mo para makabili ka ulit. Okay, so a return and refund policy is an agreement between customer and your business regarding returns and refunds. So it can include the following information: how many days they have to return a product, how you give refunds, whether through credit card, debit card, or replacement. So kasi sometimes, yung ginagawa ng tao, gamitin muna nila. Diba? So which is mali. Dapat pag upon receiving, check mo kaagad kung okay or gumagana yung isang device para ma-refund mo agad. Kasi yung minsan, yung iba, days lang yung binibigay para pwede nilang i-return or refund. So make sure na alam mo yung policy nila before you open the product.
So they can refund it through credit card, debit card or replacement, or pwede din yung sa mga credits sa mga online shopping platforms. Next, copyright. What is copyright? Trademarks, yes. Ano ba yung purpose ng copyright and trademarks? So, hindi pwede kunin yung idea, ganon. Originality, yes. Ano pa? Hindi maging Adidas ang Adidas. Yung Nika maging Nike maging Nika. So copyright is originality and fixation. Copyright is a type of intellectual property that protects original works of authorship as soon as an author fixes the work in a tangible form of expression. In copyright law, there are a lot of different types of works, including paintings, photographs, illustrations, musical compositions, sound recordings, computer programs, books, poems, blog posts, movies, architectural works, plays, and so much more. So sino ba naka-experience nito? Sino ba yung tawag nito? Nakatry na upload ng video sa YouTube? Ay, copyright page. Naging ano niya sir, naging remove niya lang po sa So mostly kasi YouTube is very strict lalong-lalo na sa music. So mabilis nilang na-detect if yung video mo merong background music. So meron kagad yan copyright. Live din po sa FB. Yes, sa FB Live, minumute ng FB yung may mga music copyrights. So pwede nyo yan siyang ilagay din in your websites. So you can post a copyright page doon sa inyong website na gagawin natin later. So we will have 2 pages na idadagdag sa ating website. So meron na tayong about me. Ano pa yung main page, di ba? Pa mga back na page, di pa tayo nakastart ng designing na. Yung may all rights reserved. Yes, all rights reserved sa inyong website. So it will protect you and your original ideas para dun sa mga copy-paste. So any questions about dun sa mga rules and regulations sa consumers? Clarification. Sige sir. Wala. Ako kami na kung na. Oh, Siya magpunta sa copyright kung gusto nito sa tao na video. wala ta mabuhat. Kaya ng AI. Pero actually kung nakita nimo na gikan yun siya sa imo, na makay-proof ana. Kung imo ang kuan tapos naman na yung mga date na pwede mo siya i-reklamo, i-report. Yes. Wala na may license ka. Pwede mo na siya i-report, i-file para ma-shutdown kung sa batong gigamit niya nga gikan sa imuha. Pero magpabayad kasi ano. Pwede, naapon na pabayad ka. Para for example, sa YouTube, nag-upload ka video na background. Pwede na siya matanggal ang copyright if you will buy tawag nito, buy a license sa music na yun. Yun yung gagamitin mong certificate para hindi ka makopyright or ibig sabihin bumili ka sa kanya ng license. Ano pa?